Good day everyone, it's Ed Forduque from EM The Wheels, and today meron na naman tayong i-release na Honda BR-V 1.5S and Tapeta White. So tara guys, check muna natin yung unit. So guys, ito ang una natin i-check, yung front design ng Honda BR-V 1.5S natin. So syempre, ang unang-una titignan natin, naka-tint na tayo. Ang tint ng client natin is medium. Tapos may roof rails tayo. Tapos yung hood natin, napakaganda, no? Sobrang glossy siya. So, ito lang ang kliyente lang natin. Sabi ko kung gusto lang nila ceramic coating, sabihan lang tayo para at least habang bago pa, mapayos na natin. Pero so far, na-check na namin yung pinaka-exterior natin. Okay na okay siya. So, sa headlight natin, naka-LED tayo, DRL, high beam and low beam, and yung fog lights natin. Tapos matte black, yung grills natin, and meron siya pro. And then sa chin natin, ganun din, yung mga trims natin, all matte black. So, check natin yung sa sides. Sa sides naman natin, 17 inches mags. Yung rotor disc natin is disc brake and then drum brake yung likod natin. Pagdating sa may brake system natin, may vehicle stability assist tayo na ABS. So dito, naka-integrated na yung lamp natin, side turn lamp natin. So LED na rin to. Roof rails natin. Naka-keyless entry tayo. Tapos check na rin natin yung likod. So dito naman sa likod natin, syempre, ito meron tayong washer, meron tayong defogger, meron tayong wipers dito, naka-LED na yung taillights natin, meron tayong LED plate, meron tayong back camera, tapos isang maganda rin na ilagay natin dito sa Honda BR-V, especially for 1.5S, is yung mga back sensors natin. So check natin yung loob. So for the Honda BR-V 1.5S, andito yung tools natin sa likod. Tapos 50-50 split type. So naka-plastic pa yung unit natin kasi syempre sobrang fresh nito. Dumating lang siya nitong Sunday. So today is Wednesday. So 3 days pa lang to sa dealer. Napaset na natin lahat. So okay na. So sabi ko sa kliyente, just in case pag dumating yung time na kailangan niya na tonneau cover, sabihan lang tayo kasi sa Honda BR-V 1.5S, wala tayong tonneau cover. Pero ang maganda dito sa kliyente natin, nag-avail siya ng backseat protector and trunk tray. Tapos meron din tayong deep dish. Mamaya, check natin, papakita ko sa inyo. So ngayon guys, check naman natin yung pinaka-interior ng Honda BR-V 1.5S. So dito, 60-40 split type. Tumble siya, yan. So, sobrang dali niyang i-fold para very accessible siya for the third row. Meron din tayong charger dito, charger port. Ayan, so may 12 volts tayo, tapos meron tayong vent. Tapos siyempre 60-40 split type yung pinaka-fold natin sa seat natin. And then check natin, dito naman is dito guys pagka medyo hindi nyo alam yung gauge or PSI di sa inyo na ituro, nandito yung PSI. So malalaman nyo kung ano yung pinaka-gauge na kailangan nyo or requirement for the Honda BR-V 1.5S. And then tara guys, check natin. So yan, ang ganda pa ng plastic niya. So sobrang hindi pa siya naka-fold. So mamaya tatanong natin sa kliyente if ever kung gusto nilang patanggal. Check lang namin kung may. So, check natin yung mileage. Push start button na siya. Yan. So, sa mileage, ano kaya? Ayun, napakaganda. 11 kilometers lang. So, sobrang sariwa ng unit natin. So, syempre, ang features naman natin dito sa una natin or pinaka-driver side, ito. So, power adjust na yung sa side mirror natin. Central lock. Window lock, tapos yung sa window natin, which is hindi pa natin pwedeng ibaba kasi kakakabit lang natin ng tint natin. So dito naman sa side left side, ito naman yung vehicle stability assist, pag open ng gas natin, and yung sa hood natin. So mamaya check natin. Dito sa side naman na to, syempre signal lights, check natin kaliwa kanan. So nag-work naman siya. So sa pagdating naman sa headlight, ito
So on-off ng headlight, tapos fog lights. So may audio controls tayo sa steering natin, naka-urethane tayo na materials, busina, okay naman, no? Tapos yung audio controls natin, Bluetooth hands-free. Tapos ito sa wipers natin, so hindi na natin ito testing kasi mag-ipon pa ng dust dito sa ano eh. So infotainment natin, meron tayong radio, AM, FM, meron tayong Bluetooth, and meron din tayong tinatawag na Apple CarPlay and Auto Android, which is kailangan lang natin ng cable dito. So yan. So, pagdating naman dito, yan guys, sa aircon natin, yan, syempre, yung vent natin, air circulator, front, rear, defogger, sa modes, and ito, sa max cool, AC, and on-off niya. So, ito naman sa baba, dito naman yung may 12 volts tayo, USB, and kung saan natin sasaksak para magamit natin ang Honda, yung Apple CarPlay natin and Auto Android. Tapos glove box, yan. So, ang ganda, no? Sobrang fresh. So, actually, tapos na. Mag-aalas 12 na, 11:30 na. Tapos na yung pinaka-signing natin ng documents. And, meron na tayong gate pass. So, tara guys, samahan nyo ako. Tawagin na natin yung kliyente para ma-endorse na natin tong unit. Ito na yung unit mo. Check na muna natin. So, start muna tayo sa likod. Lagay muna natin to. Sir, nandito yung plastic. May mga plastic pa tayo sa loob para makapakita lang namin na talagang sobrang fresh naman siya. So yan, kaya mga nakaangat yan, sir. Kahit naka-plastic kasi ito, sir, binabacuum pa din. So ngayon, nasa sa inyo kung gusto nyong i-retain yung plastic or tanggalin na natin siya after. Sige po, after demo natin, sir. Kasi normally, sir, pinapakita ko talaga sa kliyente na may ganyan, sir, tingnan mo. Yung plastic hindi lukot-lukot, yung talagang hindi siya buong buo, walang punit. So yan sir, inaangat lang nila yan since kailangan siyang i-vacuum din. Kasi minsan, siyempre, yung alikabok, may ganun sir. So ngayon sir, mamaya ikutan muna natin na. Ito sir, ito yung sinasabi ko sa inyo, pag wala kang tunog over, hindi mo siya mapa-flat. So hindi mo ma-enjoy na ma-flat yung unit. So, meron tayong nabibili naman or kung gusto mo sa akin, may tinatawag na dalawang trunk tray kasi na yun, sir. May trunk tray para dito and then may trunk tray para sa tonneau cover. Ngayon, pag nilagyan mo lang ng trunk tray dito, sir, ang tonneau cover, hindi mo na siya mapa-flat dito. So, yun yung disadvantage. So, ngayon, pwede mo naman na yung mga wet products, hindi na lang lalagay dito. So ngayon, ang nilagay natin, back seat protector. May protector siya dito. Tapos yung protector din yung sa tonneau cover. Pero pwede naman natin siyang ilagay dito muna. Since wala pa tayong tonneau. Sabihan nyo lang ako, sir, pagka interested kayo. So dito muna, sir, yung mga manuals yun. Sir, yung gasolina, nandito ba? Sir, kunin muna. Para dito muna yung mga gamit. Tapos, sir, tools, nandito po. Sa tools natin, sir, mapapansin mo, yung mga pwede lang tanggalin, which is yung jack natin, tapos yung, dito sir, yung reserva natin. Sa reserva natin, sir, nasa ilalim, double check lang natin, sir. So, nandito naman, kasi, so, yes, sir, pinapakita din natin, sir, baka mamaya, pag uwi mo, bilang wala pala, di ba? So, normally, pinapakita natin yan. Tapos, syempre, mga tire wrench natin, sir, para mabaklas mo lang, just in case na ma-flatan ka. Tapos sir, pag may mga nagra-rattle, double check mo lang dito kasi pag hindi tama ang pagkakapasok ng mga tools, nalalaglag. So yun yung nakakairita pag naririnig, no? So dito naman sa likod natin, sir, start na tayo dito. 50-50 split type, sir. So pwedeng upuan yung isa, pwedeng maging lalagyanan or storage yun sa likod natin. Sir, hatakin nyo lang, sir. Ito po yung strap. Sa pag-fold naman, sir, dito naman po. Tutulak mo lang dito, sir, sa gilid. May lever siya dito sa gilid, sir. Tulak mo lang, sir. Yan. Yan. So, okay siya. Ito naman, sir, depende sa iyo kung paano mo siya. Yan lang naman siya. Yan. So, mamaya, sir, kabit natin yung mga deep dish natin. So, sa ngayon, sir, huwag mo munang punasan. Tiisin mo muna yung may mga ganitong markings kasi kakakabit lang ng tint natin. Huwag mo munang ibababa yung window for 3 days. Kasi may curing time pa po siya. So
So, yun sir, pwede mo ditong next na maging project, mag-ceramic coating ka, mag-sabi rust proofing ka sir, sabihan mo lang kami. Sir, dito, meron tayong camera na, wiper, defogger, tapos yung washer po. Shark fin antenna na tayo. Sir, ikutan na rin natin. Check mo na rin sir kung may mga gas-gas. Sipatin mo na sir. Ayan. Kung okay naman, ikot tayo dito ulit. Yan sir, drum brake yung likod, disc brake yung harap natin, meron tayong vehicle stability assist and ABS. So dito sir, may fender liner yung harap likod natin, yan. Tapos yung harap kasi natin, wala siyang fender liner. So makikita mong hindi talaga siya naka-rust proof. Pero may tinatawag tayong factory rust proof, which is, yun yung makikita mong parang gray lang po. So check natin. Watermarks, may tumulo pa yata kanina. Yan. Sir, dito, mapapansin mo, di ba? Ito, yung part na yan, pag ni-rust proof kasi natin yan, magma-matte black pa yan. Okay. So, undercoat, magkakaroon pa tayo ng undercoat just in case, sir, pwede niyong sabihan si Kiefer para palagyan natin for additional protection. Kasi baka mamaya may dinadaanan kang medyo nagtataas ng tubig, maputek, ganyan. So, parang at least hindi mape-penetrate agad yung body natin. So, ikot pa natin, sir. Sir, bibilisan natin pagdating sa loob. Kasi pagdating sa planta, sir, hindi nila kinakargahan yung kotse ng madaming gasolina. So, kaya meron tayong 10 liters gas po. Sir, check natin. Pati yung mga trims, kung may gas-gas ba. Pati bumper, hood. Buksan ko na din sir, ma-check natin yung mga headlights. Okay sir, magana naman no? Fog lights, DRL, fog lights. Sir, sa makina natin, check na rin natin. Engine natin, sir, L15, 1.5 engine iVTEC po. So, double overhead cam na po siya, 4-cylinder na po. And then, CVT transmission tayo. Kung may paddle shifter lang tayo, sir, masusukat natin siya up to 7 position. So, 121 PS siya. Pagdating sa maintenance, sir, first 1,000 or first month, whichever comes first. So, kung wala pang 1,000, sir, tas first month ka na, pasok mo na dito. Whichever, yung mauuna, sir. Next natin is every 6 months, sir, and or every 10,000, whichever comes first. May warranty tayo, sir, 3 years warranty for the unit. So, mga hindi lang kasama, sir, yung mga consumables natin, yung mags, mga, ito, hindi kasama. Yung sa paint natin, yung mga fluids natin, yung mga spark plug. So, pagdating sa battery, sir, 1 year warranty. Sir, pag mga nawalan ka ng mga busina, ilaw, sir, dito, check mo lang. Fuse box, tapos check lang natin sa warranty. So, may warranty booklet or manual booklet natin pala. So, makikita mo na dyan, baka mamaya meron siyang faulty na po, na fuse. Tapos, itong katabi ng fuse natin, sir, ito naman yung ECU natin, or yung computer box. So, 1SM yung battery natin, sir. Minsan, madalas pala, sir, pag hindi mo na i-start, may busina ka, may ilaw ka, may radyo ka, doesn't mean na hindi siya lobat. Kasi pagdating sa starter natin, sir, iba kasi ang voltahe na kailangan report. So pag kunwari medyo mahina yung baterya mo, patayin mo muna lahat ng mga accessories. So start, tapos since kung nasa duration ka pa ng warranty mo, dalhin mo lang dito, check yung pinaka charging life niya or yung battery life niya para kung yung capacity niya pasado pa o kung hindi, papalitan po natin. So ito sir, malinis naman no. So ang i-check mo lang dito sir lagi, ito lang ang dapat natin galawin sir. Langis natin, dapat sir patay or at least may isang oras na nakapatay na yung kotse, or maganda sir, every morning mo ma-check. Check mo sir, nandito dapat sa middle ng dalawa, minimum to kasi maximum dito sa pinakataas. Tapos sa washer natin sir, bahala ka na kung anong solution or tubig, pwede rin naman po para dun sa mga wipers natin. Dito sir, yung sa pinaka coolant natin, pera man ng ilaw. Ayun. Sir, sa coolant naman natin, almost nasa, dito sir. Sir, dito sa gilid po. Nakikita mo may linya, tapos may kulay green. So bandang nasa baba lang siya ng konti ng linya.
So pag magta-top up tayo, sir, dito na lang po. Tapos dito, sir, yung sa brake fluids natin, yan yung mga madalas dapat i-check kasi, sir, for the safety. Langis, kung meron ka pang langis, para hindi ka tirikin. Kulan, para hindi ka mag-overheat. Ito, sir, para pag hindi ka hindi mag-faulty yung brake nyo, sir, or baka lumusot, diba, pag wala nang ano. So, hindi siya normal na maubos. Mabawasan siya unti-unti, sir. Actually, hindi siya nababawasan. Yung brake pads kasi natin, sir, yung piston niya natutulak. So, na-occupy niya yung space nung mga brake fluids, sir, kaya bumababa po siya. Sir, okay ka na dito? Next natin, sir, dito sa may second row naman. So, second row naman po natin. Sir, may roof rail ka. So, bahala ka na kung gusto mo mag-crossbar or magdagdag, sir, na ano. Sir, may matting tayo, original matting. Nandito na rin, sir, lahat ng mga mattings natin. Hanggang dito sa may third row natin. Tapos one touch tumble po. Yan. So 60-40, pwede po nating i-fold. Tapos meron tayong side lock for the safety ng bata. Meron din po tayong ISOFIX for the sa car seats naman po. Sir, check natin yung bubong. Try nyo, sir. Dito po. Pwede mo nang papakain, sir. Sa'yo naman na yan. So check mo lang, sir, kung baka may ipot, may dent, may gas-gas. Okay naman siya. Kasi, sir, guaranteed naman, sir, kakadating lang. Sunday lang dumating. So, ikita mo, sir, oh, sobrang dinis pa nito. Oh. Parang di pa siya nababasa. So, next natin, sir, yung remote engine start. So, ito yung mga nakakatuwang features ng Honda BR-V. So, ang ganda ng ground clear shot, 210mm, sir. So, ganito. For remote engine start niya, sir, lock mo lang, sir. Make sure nakasarado yung hood. Nakasarado lahat ng pintuan, sir. Tapos, pag hindi kasi siya umilaw, yan, baka may mga bukas sa pintuan. So, since umilaw siya, lock button, tapos hold nyo lang yung hold button for 5 seconds. Hintayin nyo lang, sir, mag-start. Ayan po. Bagong-bago eh. Bagong-bago po yan, sir. Sir, ganito. Nakakailang. Ang taas pala na itong upuan. Sir, ito, na-adjust natin yung upuan dito. So, sa driver side lang naman po na-adjust yung... Ito, ganun lang. Yan, harap and likod lang yan, sir. Tapos nare-recline lang po. So, ngayon, baba muna natin. Natuwa, iakyat tong driver to. Tapos, bomba lang natin, sir. Yan, so nakasagad na. So, dito sa side na to, sir, na-adjust natin yung sa side mirror, up and down. So, may left and right lang siya, sir. Gitna off. So, right, check lang natin, sir. Okay naman, bumababa-akyat. Pero, adjust mo na lang mamaya, sir. Central lock natin. So, nalalock, unlock. Window lock, sir. Window lock ko muna. So, para hindi po natin accidentally mabababa. Si ma'am, baka gusto pumasok. Mainit sa labas. Pasok ah. Pasok. Para hindi mainit. Kalimutan natin si ma'am. Pasok ka kasi mainit sila. Pasok ka. Mainit kasi, ma'am. Ay, pwede mo nang iwan, ma'am, yung mga gamit. Para, So, yan. So, dito naman, sir, next natin sa may headlight natin. On, off. Yan po. Tapos, fog lights. So, yan, sir. Signal light. Check lang natin. So, gumagana naman po siya. Tapos, dito, sir, vehicle stability assist natin. On, off. Pag naka-off, sir. Pag naka-off po, yan, iilaw dun, sir, sa likod. Dito, sir, sa gauge natin. Pero, syempre, maganda lagi siya naka-on. Kasi traction control siya. And then, at the same time, para hindi tayo mag-oversteering, understeering, pag medyo basa yung kalsada, and nasa curve lane po kayo. Sa baba, sir, yung sa may gasolina natin, and sa hood natin, sir. Then, next natin, sir, dito, yung pinaka-gauge lang naman natin, RPM, kilometer per liter. May kita mo dyan, sir, yung mga 11 kilometers pa lang ang tinakbo natin sa range. Since wala tayong gasolina sa ngayon, 0, sir. Pag nagmagas ka, sir, tataas. And then, at the same time, hindi pa siya talaga yung kilometer per liter natin, sir. Hindi pa yung totoong kilometer per liter since hindi pa kasi nagagamit yung kotse. So, the more na ginagamit mo, sir, tataas yan. So, malalaman mo na yung magiging average ng consumption niya. Then, yan, trip A, trip B, 11.9. So, ito, sir, yung sa adjustment. Tapos, kulik. Adjustment. Yan, sir.
So dito sir, ikutin mo lang. Pero lang yan. ikot lang sir. Pero sa ngayon sir, since yung sa baterya natin magkokonsumo tayo ng ano, ikaw na sir, bahala na. So next natin sir, ito yung mga kilometer per liter natin. Makikita mo, the more na tumataas, matipid ka sa top up. Tapos sa gauge natin sir, ito nasa kaliwa yung pinaka-lead natin ng gasolina. Meron tayong lumalabas yun sir na eco na word, which means yun yung pinaka-assist natin. Malalaman mo kung matitid ba yung pagtapak mo ng gasolina. So mamaya sir, matatry mo yan. So yung mga ilaw natin sir, lalabas ito, yan. So sa ngayon, yan lang dapat na makikita mo sir. Tapos yung sa may pinaka seatbelt mo sir, mawawala naman yan. Tsaka handbrake mawawala. So ang matitira dyan sir, itong mga ilaw. Tapos yung magpa-pop up na eco lamp. Sa wiper sir, hindi ko na itatry kasi ano yung dust. Pero gumagana yan sir, 100%. So sa push start sir, since ito sir, naka remote engine start tayo, pansinin mo sir, naka-off pa lahat. Wala to. So ngayon, kung gusto mo na siyang i-drive, tapak lang ng preno sir, isang pindot lang po, huwag mo nang ibababad sir sa preno. Tayo nyo lang po. So yan sir, CBR, tanggalin na natin to sir. Tanggalin na natin sir. Kasi baka sabihin, bagong-bago. No? Yan na pa eh. May mga plastic pa, may protector pa. So dito naman sir, hazard natin. So okay lang natin sir, sa infotainment natin sir, meron tayong radio, AM and FM. Ultrasimple ang Nature Type 2 Collagen at NSF kasama ng proper diet, exercise. Tapos sir, pwede ka dito sir maghanap. Long press for search. Naku, hindi yan. Ayaw namin yan. Pang tito na yan. Ganda sir na hanap tayo ng medyo pang bagets. Ay, yun, parang medyo ano yun. Uy, nawala. Ayun, yan. Medyo bago yan eh. So ngayon sir, check natin yung sa settings ng sounds. Kasi pwede natin yan sir baguhin. Pati bass. So bahala na sir kung anong mas gusto mong timpla. Fader sir ito. Sa fader kasi sir, kung gusto mong yung likod lang yung nagsa-sounds, gusto mong ikaw lang ayaw na nasa likod mo or center mo sir. Ngayon sir, yung pinaka-equalizer niya sir, flat, classic, jazz. So yan naman sir. Back natin sir, Bluetooth sir, pwede ka mag-Spotify, YouTube Music. So dito yan sir. So hindi lang siya mag-phone mirroring. Next natin sir, yung tinatawag isa, Bluetooth din pala sir, and phone natin. Meron tayo ditong audio controls, meron din tayong Bluetooth hands-free. And then meron tayong Apple CarPlay and Auto Android. Pwedeng USB muna sir. And meron din sir na bibili, sasandan kita, para mag-wireless siya. Okay. So para lalagay lang natin dito, Bluetooth lang natin, ano na siya dyan, mag-a-up Para siya. hindi na yung sasaksak. Yes, para hindi ka na mag-USB. Kasi sir, may magaling sa Honda BRB Club na nag-advise noon. So nakita namin, kasi syempre kami, hindi kami bibili nun sir kasi wala naman kaming BRB. So hindi namin matitesting. Kasi sa totoo lang sir, yun yung parang nakaka-dismaya lang din, di ba? Dapat wireless na lang. Wireless. Kasi pag kailangan pa isaksak. Saksak, tas nandito pa, di ba? Naka-wire pa dyan, nakagulo-gulo. Yun sir, meron siyang wireless na dito. So may nabibili. Mura lang sir, nasa around 500, ganun lang po. Tapos Bluetooth natin, ay sa ano natin, power outlet natin, 12 volts. May 12 volts din sa likod. So pwede sila mag-charge na dito. USB sir, kahit wala kang charger port, ay charger na pinaka-pin dyan. And pwede naman po dito and sa USB. Sa aircon natin sir, vent, up and down, yan, palakas, pahina. Sa likod sir, may sarili po siyang adjust. Pang-adjust yan po. Mama, malamig ba? Okay lang ba? Okay naman. So dito po, air circulator, yan yung aamoy mo yung sa labas. So ang downside dyan sir, syempre pati alikabok, pinaka-filter natin, kumbaga yung filter natin sa bahay, yung mga aircon natin, the more na madumi kasi siya, nawawala sir yung sa vent, yung hangin. Parang number 3 ka na, parang number 1 pa lang din. Plus nangangamoy kasi. So maganda sir, lagi nakaganyan po. So air circulator, try na lang din natin. Amoy gas, diba? Yun na yun. Namoy mo na yung gas. So ito, yung front natin sir, testing lang natin sir. Alam ko naman, alam naman na natin to. So off lang natin. Defogger sir, hindi mo kasi mat-check unless may moisture doon. So umiinit yung mga linya po natin. Dito sir, check natin. So meron naman po. Meron. Yan, and front.
So yan sir, lahat ito hindi naman normally yung ginagawa ko sir, di-demo eh. Talagang tinetesting natin kung gumagana lahat ng features. Max cool sir, pag hindi ka nakapag-remote engine start, max cool mo lang siya, todo na yan. So ngayon, pag nakuha mo na yung temperature, balik lang po. So babalik sana niya. So AC, yung compressor naman pwede mong i-off. On-off sir, kung traditionally gusto mong patayin lahat ng accessories, patayin mo dito, patayin mo rin dito. ganun ginagawa. So pwede naman sir, wala namang masama doon. Wala rin naman din sir masama kung hindi mo siya papatayin. So unless mahina ang battery mo, talagang mag-aagawan sila ng voltahe. So ngayon dito sir, up and down yung thermostat natin. Yan sir. So dito naman sir, glove box. So okay, walang laman. Lalagyan natin sir yung mga manual natin sir. Next natin sir, cup holder. Lalagyan na ng mga barya. May cup holder din dito sa gilid. Bottle holder. So pinaka pang Starbucks mo sir, nandito na. So reverse camera natin. Yan. So okay naman, gumagana naman siya. Neutral. Drive sir, kung gusto mo lang matipid. S sir, kung gusto mong sporty, kumbaga mas aggressive yung engine natin. And L naman sir, kung medyo matarik yung aakitan mo. So ang S mode, ang pinaka the best dito sir sa mga downhill, uphill, maganda siyang gamitin. Kasi downhill, especially for safety, nag-engine brake siya, so hindi ka na masyadong babad sa preno mo. Okay. Kasi di ba yung iba sir, nagmamotor ka ba sir? Hindi. Pag sa motor kasi sir, pag yan naka-CVT ka, parang nag-neutral siya. Nagkukrus lang siya. So unlike pag kunwari, pag pababa ka, tapos ganun sir, parang babad ka sa preno. Kaya minsan may mga iba sir, nag-i-stack up ang mga caliper kasi nag-overheat. So ngayon, para hindi ka masyado nagpe-preno sir, S-mode ka para nag-automatic na engine brake siya sir. engine. So yung preno mo sir, alalay na lang. So mapapansin mo sir, for S-mode, laging engage siya sa high RPM kasi sir, parang gusto niya laging mag-overtake, gusto niya laging matulin. So mapapansin mo sir, try mo lang, discover mo lang yung kotse. Pero sa ngayon sir, sa totoo lang, for city driving, okay naman siya. And then make it a habit sir, pag sa city tayo, pag traffic sir, di ba lock tayo, neutral and drive ka lang lagi. Pero kung medyo mabilis lang naman sir yung move ng kahit hindi ka na mag-neutral, kahit drive mo lang. Unless stand still. So talagang kunwari 10 minutes ka na, wala nang galawan, 30 minutes na. Tsaka mag-neutral. And then, hindi ko sir ina-advise na i-park mo siya pagka nasa nagda-double driving tayo sir, nasa traffic tayo. Kasi pag nag-park ka sir, mag-unlock yung kotse natin. Okay. So, dyan yung may nabibiktima, sir, na may iba nagbubukas ng likod, kumukuha ng mga gamit, ganyan. Sir, neutral ka lang and drive. So, handbrake natin, sir, ganun pa rin naman po. Armrest natin, maganda, sir, para pag nagda-drive ka, para ka nasa sofa lang. Tapos, ito, sir, titilt natin. So, hindi siya telescopic. So, ngayon, dyan, kasi, sir, ang upuan kasi ni BRB upright, ganyan, no? Makataas naman sir. So ngayon, nasasay na adjust yung forward and backward, recline, and yung dito sir, yung pump type. So sa recline sir, nandito sa pinakalikod, pinakagilid na likod yan. For the safety naman natin sir, may ABS naman siya, vehicle stability assist ngayon nga. Tapos may dual airbags, tapos may side airbags. So yun sir, bawal ang bata sa unahan, bawal ang ito sir, yung mga car seats ng bata sa unahan. So dito lang po, may isofix tayo sa likod. So ito, yung mga ilaw, gumagana. Paano nga lang Mar? Testing mo lang. Yan, gumagana. So okay naman. Gumagana naman sir. Sir, ito, plastic. Tanggalin na natin. Okay na. So yun sir, patayin ko muna. Check mo muna dun sa labas sir. Tapos baka may mga ma-discover ka pang, di ba? So yun guys, successfully na-release natin yung Honda BRV 1.5S na wala tayong naging problema. So goods na goods naman. Tingnan nyo naman, no? Sobrang linis, sobrang kintab. So sinadjust natin sa kliyente natin just in case pagka ready na ulit siya kasi ang taas ng down niya. Mataas ang down nito. So pag nagkaroon siya ng budget, pa-ceramic natin, tapos pa-undercoat natin.